In this video, we will discuss allowance for bad debts. So again, no, recap lang natin. May dalawang methods for accounting for bad debts. So meron tayong allowance method, yung ginagamit natin, at yung direct write-off method, which is bawal. Okay? Sa allowance method, nagre-recognize tayo ng allowance for doubtful accounts at bad debt expense at the moment na maging doubtful of collection ang isang accounts receivable. Okay, samantalang sa direct write-off method, hindi tayo nagre-recognize ng kahit ano kapag doubtful. Okay? So, nagre-recognize lang tayo ng bad debt expense at saka ng write-off or i-recognize natin ng accounts receivable, okay, kapag deemed worthless na ang isang account. So, hindi natin siya ginagamit ang direct write-off method kasi hindi siya conservative. Okay? Mas conservative ang allowance method kasi kahit doubtful pa lang, okay, magre-recognize na tayo ng bad debts expense. Okay? So, to save you some time, ang i-discuss lang natin ay allowance method. Okay? So, sige, let's start. Anong i-journal entry natin kapag maging doubtful ang isang account? Okay, ibig sabihin nagdududa na tayo whether makokolekta pa ba natin, magbabayad pa ba si customer. Okay, so doubtful na tayo, no, or hindi na tayo sure. Or there's a possibility na hindi makakabayad si customer. So ano yung magiging journal entry natin dito? Okay, anong ida-debit natin? Tama. Debit, bad debt expense. Okay, or bad debts expense. Okay, ano naman ang i-credit natin? Tama, ang i-credit natin ay allowance for bad debts. So, pwedeng allowance for bad debts, allowance for doubtful accounts, allowance for uncollectible accounts. Okay? So, nagkakaiba-iba lang naman sa pangalan but the treatment is the same. Okay? Allowance account siya. Okay? So, kung ang gagamitin natin is, let's say, bad debts, dapat dito din sa expense account, bad debt din ang gagamitin natin. Okay? Para consistent. So, for example, if gagamitin natin is allowance for doubtful accounts, so dapat doubtful accounts din ang gagamitin natin. Doubtful accounts expense. Okay? So, anong klaseng account ba to si allowance for bad debts? Is it an asset account? Yes, it is an asset account. But wait, anong klaseng asset account yan siya? Tama, it's a contra asset. At ang normal balance ng mga contra assets ay, tama, credit. Okay? Bakit credit, sir? So, ang allowance for bad debts, kanino natin siya binabawas? Okay, since contra account siya. Tama, minaminus natin siya directly sa accounts receivable. Okay? So, ang normal balance ng accounts receivable ay debit. Ano naman ang normal balance ng allowance for bad debts? Credit. Okay? Kasi nga, isa siyang contra asset account. Okay? So, ganun lang siya kasimple, guys. Ayun. Next, paano naman kapag i-write off na natin or tatanggalin na natin sa accounting records ang isang account? Okay? So, sige. Deemed worthless and i-write off na natin. So, anong ida-debit natin? Tama. Itong ida-debit natin. Okay? Tatanggalin din natin ang allowance for bad debts account. Okay? Ano ida-debit natin? So, di ba nga, tatanggalin na natin yung accounts receivable. So, credit accounts receivable. Okay? So, ganun lang siya kasimple, guys. Okay. Ano naman tong recovery? Okay? So, eto, nagbayad si customer. Okay? Ibig sabihin, yung previously na write-off na nating account, biglang nagbayad si customer. Oh, wow. Sana all. Next, anong gagawin natin dito? Okay, anong journal entry natin? So, first is, i-reverse muna natin etong entry na to. So, paano natin yan siya i-reverse? Debit. Tama. Debit, accounts receivable. Credit. Tama. Okay? Again, i-reverse nga natin, di ba? So, credit, allowance for bad debts. Okay. Yan lang ba ang journal entries natin? Hindi. Okay. So, meron pa tayong i-journalize. So, sige. Debit, ano? Ano bang natanggap natin? Debit, cash. Credit, okay. Ano ba yung itatanggalin natin sa books or itatanggalin natin sa records? Nagbayad nga ng accounts receivable, di ba? So, credit, accounts receivable. Ayan. So,
as you can see, no, binuhay natin yung accounts receivable, tapos di kalaunan, credit din naman natin siya. So, sir, pwede ba yung journal entry natin ay debit cash credit allowance for bad debts since ang effect naman is mawawala lang ulit ang accounts receivable? Pwede. So, again pwedeng debit cash allowance for bad debts since same lang naman ang effect. So, ganun lang kasimple ang allowance for bad debts under allowance method. So, we will answer number 4 in another video.